Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisahan na po natin, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ng balita mga tambay na ang ICI daw po ay maglalabas na o hihilingin na po na maglabas po ng watch list dito po sa sinasabi po na mga politiko na sangkot daw po sa maanumalyang korupsyon ng flood control mga kabayan. At dito po ay nakasama po rito ay si Tambi o si Tamba, si Atayde, asawa yata ng artista ito, si Escudero, si Jinggoy Estrada at si Villanueva mga tambay, si Villanueva at si Nancy Binay mga kabayan. At nakapagtataka, bakit po piling-pili lang yata ang isinasama samantalang laganap ang korupsyon systematic? At bakit nahandun po si Tamba? Bakit wala po yung anak? Di ba? Bakit wala po yung si Congressman o si Representative Sandro Marcos? Hindi po ba? Samantalang napakarami pong issue na sinasabi ni Manong Chavit Singson na pangalawa o pangatlo sa pinakamaraming nakuwang proyekto sa Ilocos Norte. At mga diskaya rin ang nagamit doon na mga kontraktor. Bakit kaya wala sa watchlist si Sandro Marcos at ang napakarami pong congressman sa buong Pilipinas na nakahawak po ng napakalaking budget insertion, lalong-lalo ang maanumalyang flood control umano? Bakit kaya? Nakapagtataka po ang ICI. Bakit kaya? Mukhang may pinipili lang at may favoritism. At alam naman po natin, moro-moro lang po yan umano. Moro-moro umano, mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita. Pinalalagay na ng ICI sa travel watch list ang mga opisyal na idinadawit sa flood control scandal. Obligado na ring dumalo sa pagdinig ng komisyon si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nanghingi na ng tulong ang Independent Commission for Infrastructure sa DOJ para mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga napangalanan sa flood control probe. Sa isang dokumento mula kay ICI Executive Director Brian Hosaka, makikitang kabilang sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez, Quezon City Congressman Arjo Atayde at Senators Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kabilang din sina dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, COA Commissioner Mario Lipana at ilang district engineers. Ngayong araw, naglabas na rin ng subpoena ang ICI para kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Iniutos nito na magbigay ng testimonya si Ko sa mga personal niyang nalalaman sa umunoy budget insertions, maging sa umunoy naging papel niya sa mga questionable flood control project. Pinagdadala rin si Ko ng mga kontrata, reports, records at financial statements kaugnay ng investigasyon. Pinapupunta rin ng ICI si Congressman Romualdez sa flood control hearing sa October 14. Ngayong araw, nakatakdang ipagpatuloy ang ICI hearing ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pero na-postpone to October 15. Ayon sa ICI, nanghingi ng karagdagang panahon si Bernardo para makapaghanda sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya. Mga tambay, yan po mga tambay. Alam naman po natin ICI na yun pampatagal lang po yan. Wala naman pong mapaparusahan na sinasabing yung totoo. Kasi po systematic po yan malawakan po yan, yung korupsyon na yan. Hindi po ba? Hindi naman tayo tangat bobo at gago para po maniwala sa mga ganitong style. Yung mga style po ito, bulok Bulok po ang style na nito. Kasi kung talagang hahabulin mo po ang korupsyon, uugatin mo yan Uugatin mo ang puno. Pag nakuha mo na yung puno, yung malalaking isda, madali mo na hulihin yung mga maliliit, yung mga gurame, mga butete. Hindi po ba? Nakita niyo po rito? Anong klaseng mga investigasyon yan? Wala pong patutunguhan yan. At wala pong mananagot dyan. Mananagot lang po dyan yung parang style na police lang po yan. Wala pong iniwan yan. Komento ko po.
Hanggang style na police lang po yan, mga kabayan. Wala pong malalaking isda. Kung meron man, kalaban pa nila sa politika. At kailangan nilang pabagsakin. Lalong-lalo po para makapasok yung mga kaalyado nila. Dahil darating na naman ang halalan sa 2028. Hindi po ba? Kaya kailangan po nila pabagsakin yung mga magiging kalaban o sinasabing kailangan bumagsak para makapasok na sila. Hindi pa. Mga kabayan, kaya dito po sa nangyayaring ito, politika, mga kabayan. Pero yung korupsyon, wala po yan. Komento ko po. Hindi mo masama magkomento. Basura lang po yan. Mga kabayan, ang katotohanan po niyan, komento ko, ang pera ng Pilipino, nasa ibang bansa na. Naideposito na o kaya nasa mga malalaking vault na po. At napakahirap na pong bawiin umano, mga kababayan. Dahil nakita naman po natin, pagka mga politiko nagnanakaw, ay napakadali po nilang lusutan. At nagiging politiko po sila ulit. Hindi po ba? Pero pagka tayong mahirap ang nagnakaw, mabubulok tayo sa kulungan. Mahihirapan na tayong makalabas. Mga kababayan, ganyan po katindi ang sistema po ng hustisya at batas sa ating bansa. Pagka po mayayaman at politiko at mataas ang posisyon mo sa gobyerno, mga kabayan, at mayaman ka at nabibilang ka sa mga oligarkiya, mga kabayan, never, malabo pa sa sabaw ng pusit na makakuha ka ng hustisya sa pamahalaan po sa gobyerno ng Pilipinas umano. Lalong-lalo po kung ang nakaupo ay siya pa ang may accountability at siya pa ang Pangulo, mga kababayan. At siya ang may kinalaman sa lahat dahil siya po ang pumipirma ng pondo ng ating bansa. Kaya nakakalungkot lang po, mga kababayan. No? Nakakalungkot. Puro lang po balita. Puro balita. Nililigaw ka lang at pinagtatagal lang po ng pinagtatagal ang issue hanggang sa mamatay na. Nakita niyo po. At pipiliin lang po, mga kabayan. Nakita niyo po. Kunwari umano, kasama si Tambaluslos. Kunwari, nandiyan si Saldico. Nandiyan si Escudero. Nandiyan yung asawa ng artista, ni si Atayde. Nandiyan si Jinggoy. Nandiyan si Villanueva. Nandiyan yung dating senador Nancy Binay at yung dating senador si Bong Revilla na napakarami rin nakuha yata umano na proyekto galing sa insertion. Hindi po ba? Halos lahat po sila meron. Hindi po ba? Mas kapani-paniwala, mga kabayan, ugatin mo. Kung sinasabi mo nagsama ka ng mga congressman, malalaman mo naman kung sino lahat ang humawak at nakahawak ng mga pondo at nagpagawa ng mga flood control at marami pang proyekto. Di sana sinama mo na lahat sa watchlist yun. Di ba? Sinama mo na lahat. Ganon din lahat ng senador. Wala ka nang pipiliin dahil alam naman ng mga Pilipino, lahat ng senador, halos lahat ng congressman o representative, pati party list, ay nakakahawak na malaking pondo galing sa taong bayan. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, isang araw lang yan Kung siya ang presidente, isang araw lang, matutukoy niya na lahat at papangalanan niya na lahat ang nakahawak at nakakolekta, nakakuha ng malaking proyekto at pera sa gobyerno. At doon mo na malalaman kung gaano kalaki ang nakomisyon nila doon sa hinawakan nila. Dahil ang sinasabi rito ng mga engineer at ng mga contractors na nangungumisyon daw sila nang hindi bababa sa 20%. Di matutukoy mo na lahat. Di ba ba? Madali mong puntahan ng probinsya. Ano ang mga proyekto nila? Naging maayos ba? Di po ba? Maayos ba ang proyekto? Wala bang ghost project? Matitibay ba ang proyekto? Di tapos na. Alam mo na may anomalya. Pero dito, wala. Mga kabayan, wala, no say. Dahil una-una, nagmula ang korupsyon umano sa puno. At syempre, kailangan pong pagtakpan yata nila, mga kababayan. Kaya kahit ano pong ipamukha po sa atin to, mga kababayan, nagpapabango na lang po ito. At syempre po, para lang po masabi na sila ay lumalaban sa korupsyon. At may ginagawa sila sa korupsyon, mga kababayan. Yan lang po ang gustong palabasin yan, umano. Kaya nga po nagtatag daw ng ICI, yung independent na komisyon na yan na mag-iimbestiga sa mga flood control project
na maanumalya? Wala po yan. Para lang pong pinikula yan, mga tambay. May script. Palalabas lang po. Pagkatapos po, mga kabayan, nawala na o malamig na ang issue, papatayin na rin po nila yan umano. Hindi kaya, wala na po sa showing yan. At nakita naman po natin ng ICC. Hindi nga nila po i-open sa publiko ang hearing yan. Ang pag-iimbestiga po ay naka-close. Close investigation po ang sinasabi ng ICC. Hindi po nila isa sa publiko. At nakita nyo po, kung talagang hindi po nagsasabwatan ng mga hindot na yan umano, bakit po nila pinatay ang investigasyon sa Senado? Mga kabayan, kung talagang gusto po nila, sige nga. Ayaw na ayaw nilang bigyan ng pagkakataon, lalong-lalo si Congress o si Senator Marcoleta, na matutumbok na. Marami nang lalabas na testigo, lalo-lalo yung nasa Marine na nagamit ng mga politiko para mag-deliver ng basurang pera. Male-maleta. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, kahit po araw-araw maglabas po ng bulletin o sinasabing watch list sa mga politiko na ito, never na pong mabawi ni Juan de la Cruz ang bilyon-bilyon o trilyon na ninakaw nila sa napakatagal na panahon dahil tumanda na po mga politiko yan. Mga kababayan, mangyayari lang po na hindi hausyaw ang investigasyon kung ang magiging presidente ay si Vice President Sara Duterte. 100% mananagot po talaga ang dapat managot. Pero ngayon, ang korupsyon ay nagmula mismo doon sa pumirma umano ng proyekto at mismo yung probinsya niya ay sangkot din po sa malawakang anomalya ng flood control. Paano mo ngayon lilinisin ang korupsyon? Yung mismo kasama pa ang anak mo na hindi yata nakakasama sa watch list. Iniiwasan yata ng ICI na imbestigahan ng Ilocos Norte. Nakita niyo po, mga kababayan. Kaya nga po, mangyayari lang po ang makatotohanang investigasyon at mabubulgar lahat ang mga demonyong politiko sa atin kung ang Vice President po ang presidente natin ngayon. Lahat po sila mapapangalanan. Lalong-lalo po yung sinabi niya, isang araw lang yan, papangalanan niya lahat yan. Yung mga tao na yan na nagpakademonyo sa pera ng taong bayan. Yan po mga kabayan, at pinagmamalaki po ng ICI na meron na po sila na pinababantayan, watch list na po, baka lumabas ng bansa. Kagaguhan po yan. Komento ko po, hindi mo masama magkomento. Yan po mga tambay, yan po ang pinagmamalaki. Yan po ang pinagmamalaki ng pamahalaan po ng binagoong Pilipinas sa pagsugpo ng korupsyon. Nakita niyo po kung paano po sila sumugpo ng korupsyon? Sumugpo o sinasabing wakasan ng korupsyon. Nakita niyo po, ibang klase, mga kabayan. VIP lahat sila, mga kabayan. Special na special. Pagka sila ang nagnanakaw, special na special. Pagka mahirap ang nagnanakaw, diretso sa kulungan. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. At syempre po mga kabayan, ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan. At ganun din po yung dasal at panalangin po natin mga tambay. Huwag po tayo makalimot na isama po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na mailayo po sila sa kapahamakan mga kababayan. Sa dami po, lalong-lalo po sa ating Vice President na marami pong nagbabanta at naghahangad na mapabagsak ang Vice President. Maingatan po sana sila mga kababayan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y mag-ingat at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay sa muli. Ingat-ingat po. Bye-bye.